Naghahanap ka ba ng malaretrong paglalakbay gamit ang motorsiklo? Yung tipong bali lahat ng leeg ng makakakita sa'yo kahit bibili ka lang sa kanto. Isang one of a kind na motor hatid sa atin ng Yamaha. Kaya kumapit ka na, sit back, relax. Eto na, ang PG1 patnubay na magulang ang kailangan. Boss Motovlog. Unang tingin dito sa PG1, kung titingnan mo siya dito sa taas, hindi siya ganun katabaan, hindi rin siya ganun kanipisan. Kumbaga kasapatan lang para sa ating mga Asian people. Yung tipong hindi ka naman mataba, hindi ka rin sobrang payat, sakto lang. Pero kahit payat pwede rin kasi nga ang seat height nito mababa lang din. At nung nakita ko sa personal itong PG1, nakakamangha talaga, lalo na bago mo palang makikita yung mga ganitong forma sa kalsada at madalas ka nang nakakita ng motor, talagang mababali leeg mo rito, literal, kasi ang ganda niya talaga, kumbaga bago sa paningin natin lalo na dito sa atin sa Pilipinas, kasi bibihira yung mga ganitong forma. Ang madalas kasi dito sa atin, mga scooter na babalutan ng fairings, halos konti lang yung fairings na makikita mo, the rest bakal na po. Ito din yung inilabas sa Thailand, alam ko nakaraang taon. So may mga iba't ibang kulay pa to, may dilaw, may kulay blue, may itim. Ang dinala ni Yamaha dito is yung color brown na coffee ang kulay, kape. Kulay kape siya. So as you can see, wala siyang compartment. So yun lang, sa mga naghahanap ng compartment para sa motor na to, wala po siyang compartment. Ang mailalagay mo dito, saddle bag. Ito yung literal na kabayo. Ang saddle bags kasi nilalagay po sa kabayo yan . So sa makabagong panahon mga bossing, motor na po ang kabayo natin sa kalsada . Ito na yung ginagamit natin pang daily commute natin, pampasok sa trabaho, pampunta sa opisina, pansundo sa eskwela. So itong motor na ito, sa tindigan nito mga bossing, wag po kayong mag-expect na marami kayong maiuwi. Ito yung tipong motor na sasakyan mo, wala kang dala, babalik ka, wala ka ring dala, kasi wala nga mga sabitan yan. Kasi nga tayong mga Pinoy, sanay tayo sa mga merong malalagyan. Kung hindi ka maglalagay ng saddle bag dito, wala po kayong paglalagyan. So kailangan nyo maglagay ng saddle bag o kaya naman top box. Maghahanap kayo kung papasukatan nyo ng bracket to para magkaroon kayo ng top box. Pero overall design, ang forma talaga nito, yung tipong pwede kang mamundok dahil nga sa kanyang mga gulong, naka-all-terrain po na gulong yan. At kung papansin niyo yung mga gulong nito, matataba po siya. Bukod sa all-terrain, mataba siya, So para sa akin, mabigat tong ganitong klaseng gulong. Ang suggest ko sa inyo, kung gusto nyo magmanipis kayo na gulong para mas malakas yung hatakan, kasi nga medyo bulky yung gulong. Para sa akin lang naman to, kung ako yung kukuha nitong motor na to, para ma-maximize ko yung power at the same time mas lalo ding titipid pa sa gasolina. Syempre mas magaang yung motor mo, mas matipid sa gasolina. Kung di ako nagkakamali, 115cc to. At sigurado ako nakatono to pang arangkadahan. Hindi siya design for speed o naghahanap ka ng top speed. Hindi po. Po siya, design siya para pang commuter, daily commute, pang arangkadahan, pang hatak, lalo na kung medyo matarik yung sasampahan mo, gagamitin mo sa probinsya yung motor. So yun nga, mas maganda kung magmanipis kayo na gulong. Pero hindi naman yung sobrang nipis mga bossing, hindi yung pang tile look Hindi po yon. Ito rin, ganito rin gulong. Kumbaga, mas lilitan mo lang siya ng konti para mas ma-maximize mo yung power at yung fuel efficiency. Kasi syempre yung ganitong motor, dadali mo sa kabundukan. Syempre maglalagay ka ng saddle bag, magkakarga ka ng mga gamit mo, magka-camping ka. So yung loaded na yon, kahit pa paano mababawasan yung load ng motor mo pag medyo nagmanipis ka ng gulong. Dito sa ilalim ng upuan nyo matatagpuan ng tangke, 5.1 liters na gasolina ang pwede nyo ikarga dito. Giving the fact na 115cc lang, expect natin na malayo-layo po ang mararating ng motor nyo. Fuel injected pa to mga bossing kaya siguradong may enjoy nyo yung paglalakbay. Naka-disc brake sa harapan, drum brake naman po yan sa likuran. Syempre yung ganitong motor, napakasimple lang yan, walang mga fancy electronics, bulb type pa po ang mga ilaw, lahat, pati turn signals, ganun din sa likod. Naka-bulb type po yan. At sa kanyang handle, naked handlebar po yan, naka-upright po ang posisyon nyo dito, hindi kayo nakasubsob. Kaya asahan nyo na swabe rin ang pagmamaneho nyo kahit malayuan kasi nga upright position, hindi kayo masyadong mangangalay sa kakayuko. At ayan naman po ang inyong mga buttons. Pakinggan nyo yung tunog ng Tunog Japan quality.
Yan mga bossing, tandaan nyo po yung tunog na yan. At pag yan tumatak sa utak nyo, hindi kayo maloloko na ang quality ng binibili nyong klase na motor talagang dekalidad. Ultimo mga buttons, mahaba ang buhay. So nakita nyo dito sa kaliwang bahagi, may passing light po siya doon sa bandang likod. High and low beam, left and right signal light, busina. Sa kanan naman, meron siyang kill switch, hazard light at ang inyong ignition switch. At sa panel, makikita nyo, very basic. Odometer, gas gauge, gear indicator, nandyan na rin. Speed meter at yung susian nyo mga bossing, traditional na susian. Naka-telescopic sa harapan na merong rubber jacket, iwas sa likabok para hindi agad maglilik ang inyong mga suspension. At makikita mo rin yung iyong busina dito sa harapan. Sa likod naman, naka-double suspension po yan. At mala-retro style din ang kanyang tambucho na may mga butas na bilog na 3. Para sa konsepto ng motor na ito, yung tipong magkakapi ka sa Tagaytay, ito yung gamit mong motor. At ang baterya nyo nga po pala mga bossing sa may bandang kaliwa pag nakaharap sa nyo yung motor, sa may bandang ibaba ng inyong upuan. So yan, may kulay pula dyan. So yun po yung lagayan ng inyong baterya. Ito po pala ay naka 115cc, air cooled ang makina, at dyan makikita nyo air filter nyo. Syempre fuel injected, parang ito yung makina ng Yamaha Sight. So magkaiba lang ng body construction, mas pinabalky ngayon ito. At meron ding tapakan ng inyong angkas. Kung mag-aangkas kayo, magsasama kayo sa mga travel nyo, ayos na ayos yan. Nahati ang kanyang gearing sa 4. Ito po ay semi-automatic. So hindi ka na kailangan pumiga ng clutch, magbababa ka lang po ng cambio. At kung papansin niyo sa may bandang kanan ng makina, wala po kayong makikitang kickstarter dito. Push button na lang po ito, kaya dapat mahalaga maintain nyo ang kalidad ng inyong baterya at yung health ng baterya nyo. Huwag kayong maglagay ng masyadong matataas na amperahe ng ilaw na nagkukos na pagkalobat ng baterya nyo. Itong Yamaha PG1 ay natagpuan ko dito sa may Yamaha Motor Trade Nationwide Corporation. Dito yan sa Binyan, San Vicente. At madali lang matagpuan to mga bossing sa highway ng Binyan, Laguna. Sa along the highway lang naman po yan. So ito ay nagkakahalaga po ng 96,400 spot cash. Pwede ka ring maghulugan. 14,000 ang kanyang down payment. Monthly mo naman is 4,200. At kung medyo namamahalan ka sa presyo, ang sabi nga ng iba mag-XRM na lang daw, ganun din naman. Well, iba po kasi ang target market ng motor na ito. Ito yung mahilig sa mga classic pero rugged. Yung style ng motor ang gusto nila. At the same time, pwede nilang isabak sa mga kabundukan sa probinsya. At the same time, pwede rin dito sa Metro Manila. Kumbaga, madali lang din isingit-singit to. Para nga lang XRM din, Pero iba po kasi disenyo, style at yung ruggedness ng motor ang pinipili o target market ng motor na ito. At hindi nyo na itatanong, ang direct competitor na ito sa ibang bansa, yung Honda CT125. Halos ganito rin yung pormahan, rugged din, classic. Pero mas mataas po yung halaga nun o yung presyo. Baka magulat po kayo. Kaya tingin ko mahihirapang dalhin yan dito sa Pilipinas, yung Honda CT125. Pero ito, nag-offer si Yamaha sa atin ng ganun ding design o porma. Pero hindi naman sobrang taas nito sa presyo. Hanggang sa muli, paalam.